hindi porket meron kang malaking pera, pati lifestyle mo, itataasan mo na rin. Bad boy shake ala kill, ako 10 toes down. Pabango na makakatulong sa self-improvement journey mo, pare. Wala nang iba kundi ang JOP Fragrance. Nandiyan ang Seduce, Foreplay, Climax na pwede mong gamitin sa lahat ng occasion na pupunta mo. Pang everyday man yan o for occasions, nandyan na. Wala ka nang hanaping iba. Available sa mga shops natin. And also, pare, yung Bad Boy merch natin, bro. Alright? Available na ulit sa mga shops natin. Go ahead, check them out. Limited lang yung stocks natin dyan. So again, paunahan na naman yan. So ang sizes natin doon for information lang is medium to 2XL. Link nasa description. Okay, so meron tayong papanooring video dito pare na nakita ko sa Instagram. Right? Na magandang lesson lalo na pag papasok na kayo sa relationship. Panoorin natin to. Imagine making $30 million. You're set for life, and then your wife says, let's invest all of it and make even more money. What would you do? Well, this retired boxer from China and his wife showed us exactly what not to do. Shushu breaks it down. Meet Zhou Shiming, China's most famous boxer. He's a two-time Olympic champion who raked in over $30 million during his boxing career. His wife... So, $30 million. Okay, so parang Pacquiao siguro nila to. Olympic medalist. And all throughout his career, nakakolekta siya ng $300 million. Okay? So, hindi ko na kailangan explain kung magkano yun sa peso, pare. Okay? Malaki-laki yun. Okay? So, tignan natin ano nangyari. For life, and then your wife says, let's invest all of it and make even more money. What would you do? Well, this retired boxer from China and his wife showed us exactly what not to do. Shushu breaks it down. Meet Zhou Shiming, China's most famous boxer. He's a two-time Olympic champion who raked in over $30 million during his boxing career. His wife, Zhang Yingying, was a CCTV host, studied finance, and even holds an MBA from Peking University. So, si Tropa, okay, pinaghirapan yung pera niya through his boxing career. Hindi madali maging boksingero, pare. Okay? Si girl, isang host daw sa isang show, and then meron siyang MBA from a Peking University. So, sinearch ko yung MBA, pare. MBA is a Master of Business Administration. Okay? It's a prestigious graduate degree that teaches you how to organization, operate, and how leaders make decision. MBA. Ang alam ko may license to, pare, parang mayroong board exam din to para maging MBA ka. So yun ang meron ng babae. Right? So what happened? Bro was ready to kick back and live off that $30 million. But his wife said, ain't no way. We're too young to retire. Plus I've got an MBA. So I'm basically a money printing machine. Trust me. Their flagship investment was an 18,000 square meter luxury boxing gym on the Bund in Shanghai. They spent... So, di ba? First, na pinaggastusan nila dun sa $30 million na nakuha niya, gusto niya na mag-retire. Okay? Pero sabi ng asawa niya, yung girl niya, wife niya, huwag ka mag-retire. Mag-business tayo. Invest natin yan. Ang pinakaunang naisip nilang business, luxury boxing gym. Alright? Kung nagsusports ka, katulad ko, nakapunta ka na sa mga gym, luxury and boxing should not be put together. Okay? Walang gustong magbayad ng mahal para sa isang sports na gulpihan. So, hindi na kaagad maganda yung idea. Pero mamaya, explain natin kung bakit ganun ang naisip ng babae. Millions on the build out, including $400,000 on a single chandelier. Jeez. Rent alone was $7 million a year. Not to mention their gym memberships were 10 times more expensive than any other gym on the Bund. The only... Di ba? Yung itsura, kung nakita niyo yung video, grabe yung itsura. May chandelier doon sa gitna ng ring. Oh. Magkano yung, dahil luxury boxing gym to, for sure, hindi barya ang membership dito, pare.
Mas mahal pa to siguro sa aircon na gym. Oh. Problem was, boxing is already niche in China. Now, luxury boxing, even nicher. Them rich Chinese baddies ain't trying to get punched while working out. Excuse me? I just paid 3K for this nose. Di ba? Sinasabi ko kanina. Kasi syempre, ang boxing, MMA, mga ganyan, suntukan yan, masakit ang katawan dyan. Di ba? Kaya nga, most of the time, yung mga gym na ganito, mura lang talaga yung entrance fee. Kasi alam nila, niche na nga to. Kumbaga, konti na nga mag-enroll dito kasi marami namang takot talaga eh. Maraming takot ang matuto sa mga ganitong klase ng sports. Tapos, ila-luxury mo pa. Hindi siya smart. Diba? Hindi siya smart. Fine. No surprise, in 7 years, the gym only made money in 1 month, their opening month. The wife looked at their business and concluded the only logical conclusion. I need to invest more. So they started 20 different businesses to bring in more cash. Milk tea, luxury hot pot, esports, literally whatever was trending. And when those didn't work, let's try P2P lending and crypto. Because that's surely the answer. In 7 years, they lost every penny of Zhou Shiming's boxing money. $30 million he earned with his literal blood, sweat, and tears. They sold their mansions in Beijing, Shanghai, and the US. And Zhang Yingying sold their 72 Hermes bags. I don't know kung ano meron sa Hermes bag at boxer wives, pero lagi nila itong hindi talaga na mawawala yung Hermes bag, no, sa mga asawa ng mga boxer, no. Even si Idol Pacquiao, ilang Hermes bag din meron si Jinky. Diba? Pero I think mas smart yung ginawa ni Pacquiao kung paano nila na-handle yung pera nila kumpara dito. Diba? They rent and live stream 14 hours a day just to stay afloat. Low-key, this might just be the ultimate riches to rag story. Some people are flaming the wife. All confidence, no competence. Others are blaming the... Yeah, pwedeng ganon because kung may MBA ka nga naman, feeling mo, dahil sabi nga natin, ang MBA is Master of Business Administration. Kung meron ka namang ganyang klase ng degree, it will get into your head nga naman. But, hindi porket may degree ka ng ganyan, alam mo na mag-business. Magkaiba yun. Di ba? And I'm sure walang alam sa business to. May degree lang, pero walang experience sa business. Husband, you let your wife do all this and take care of the kids? And then there's Peking University, where Zhang Yingying got her MBA. You really calling yourself the Harvard of China after this? That's cap. So yeah, who's in the wrong here? Imagine making... So, yun ang video, pare, okay? Tanungin ko kayo, pare, kung meron kayong $30 million, ano kagad ang unang papasok sa isip mo? Isa kang boksingero, may $30 million ka, ano ang papasok sa isip mo? Ako, una kagad papasok sa isip ko, since I'm a boxer, katawan ko, yung puhunan ko, wala na akong pwedeng ibang gawin, maliban dito. Kumari, magre-retired na ako, ayoko na mag-boxing ulit, baka masira yung ulo ko pa. Anong pwede kong paggastusan dito? So, paano ko ma-maintain itong pera ko? Paano ko papalaguin din? Siyempre, unang-una kagad papasok sa isip ko, gym. Gym na lang. Kasi yun ang trabaho ko. Alam ko yung sports na yun. Di ba? Pero, hindi luxury. Di ba? Because, natuto ako, hindi naman sa luxury gym eh, kundi sa isang magaling na coach. Doon ako mag-i-invest. Magaling na coach, magandang equipment, but the gym, sakto lang, hindi luxury. Kasi again, you have to think kung ano ba tong sports na to. Suntukan to. Maraming takot dito. So, nandun na yung mga factors na yun, kung ilalagay mo pa ng mahal, or luxury, mas kukunti. Kasi nga mismong boxing nga, niche na siya. Kumbaga, marami nang ayaw eh. Nilagay mo pa yung mahal na price dun sa boxing, lalong hindi siya smart. Diba? Hindi siya magandang business model. At the end of the day, nagsarado. Kung sa dami ko mong pera na ganun, may 30 million ka, magpagawa ka ng gym.
Na-sustain yun for sure. Maraming mag-e-enroll doon dahil sikat pa yung boksingero na yun. Diba? Ikaw lang, pwede ka ng marketing. Yun ang maganda pagka sikat ka eh. Diba? Sikat ka dun sa sports na yun. Makakatipid ka sa marketing. Hindi ka na kailangan mag-hire ng mga influencer na boxer or mga boxer mismo. Kasi kung ikaw sikat ka sa sports na yun, katulad niya, ikaw na mismo magmamarket, libre. O hindi nakatipid ka sa marketing. Diba? Mura yung renta mo kasi nga ang renta daw nila dun sa luxury boxing gym nila is parang 7 million if I remember that right. 7 million dollars. Oh. Tapos ilan yung nag-e-enroll? Sabi nating maximum sa isang gym 20. Oh, hindi na siya sustainable but lalo pa nag-uumpisa. Oh. Ang business pa naman hindi yan nagbo-boom for the first year. O, hindi talo ka na agad. Lugi ka na agad. Di ba? Kung inumpisahan niya ng isang simpleng gym lang. Simpleng gym, with your name on it, ikaw nagmamarket, sustainable. Tapos may tira ka pang mga pera. Yun, kung yung lalaki ang nag-decide. Ang problema, meron siyang wife na may MBA na ang tingin kagad sa sarili, mataas kagad. Ito, napapansin nyo ba mga pare, when a girl has a business, gusto nilang klase ng business, pag tinatanong mo sila, ang gusto nilang business, yung cool tignan. Napapansin nyo ba yun pare? Tignan nyo yung mga above sa internet na alam mong may sugar daddy, alam mong out of nowhere yung yaman. Madalas nilang business, yung magiging, yung business na pwede lang ipang flex. Business na maganda lang on a surface level pero not financially sustainable. Madalas yan, nail salon, parlor. Dami-dami ng parlor, dami-dami ng nail salon. Diba, laging ganun, puro pang flex ba? Tapos after 3 months, nalulugi na, nagsasara na. Kasi ganun pagka babae ang pinaghawak mo or pinag-decide mo ng mga ganitong klase ng decision. So nila lagi yung they will look good on that business. Pero ang hindi nyo alam pare, ang business, ang malalaking pera na business, yun pa yung madumi. Yun pa yung walang dating actually na business, yung hindi mo mapagyayabang. Isang example niyan pare, parking lot. Hindi mo mapi-flex basta-basta yun. Hindi makinang yung parking lot, pero ang lakas kumita ng parking lot. Ano pa? Yung sa basura, yung mga tracker pre, minsan nirerenta yan ng government. May hanapin sila na parang may-ari ng tracker. Ikaw may truck ka, paparenta mo sa government yun, pera yun. Yun ang kamalian ng mga na nagfi-fail sa business talaga. Yung mga gusto mag-business, gusto nila yung maipopost sa social media. Di ba? Tapos wala namang idea kung paano. Hindi mo na nag-start sa maliit. Gusto kagad yung malaki kagad. So, anong nangyari? Nauubos yung pera. Yun ang mali nila. Hindi porket kasi may malaki kang capital, malaking business kagad ang gagawin mo. Ako pare, wala akong kaalam-alam hindi ako graduate ng business at hindi naman malaki yung business ko. Pero I'm sure itong sinasabi ko, mag-a-agree may mga malalaking business. Wala man akong MBA pero alam ko kung paano mag-market. Alam ko kung ano yung target market ko rin. Siguro nagastos ko lang doon sa 30M para mayroon akong sustainable business. Siguro mga nasa 2M. 2M na dollars 2M dollars. Nagastos ko yun pero may natira pa akong $28 million. Pero maganda yung business na magagawa ko dyan. Di ba? Kumpara sa kanila. Again, ayoko sanang sabihin to pero minsan ikaw lalaki ka, alam mo naman dapat gawin Kaso pinagkatiwala mo dun sa misis mo lang na mayroong degree. Wala namang experience sa business. Degree lang ang meron. Diba? Now, hindi ko naman pwedeng masisi lang doon sa babae kasi malamang marami ang
involved dito dahil nga malaki naman yung business. Maraming involved dito kasi malaki yung business nila. Pero syempre, yung mga nilapitan nila, hindi sasabihin na, teka, sure ba kayo? Hindi. Dahil sa amin kayo bibili ng luxury boxing gym, oo lang yung mga yan. Gusto lang kumubra ng pera yan eh. Pero ang tanong, magiging successful ba yung business? Tapos, dagdag mo pa yung binanggit kanina na meron siyang something 40 Hermes bag. Correct me if I'm wrong. Mahal-mahal ng Hermes bag. No. Again, hindi porket meron kang malaking pera, pati lifestyle mo, itataasan mo na rin. For example, misis ko, bibilang ko ng Hermes, walang problema. Pero dapat, meron muna akong business na magpapaikot na maganda at sustainable na. Kahit nakahiga ako, kumikita na siya bago o bumili ng maraming ganyan. Sa totoo lang. Si Pacquiao, paano naman si Pacquiao? For sure ako, may business na yan na kaya nang gumana kahit hindi siya kumikilos. So, pag may ganun ka na, okay, bilan mo na ng 20 Hermes bag, 50 Hermes bag yung asawa mo, walang problema. Pero ngayon, it shows, tignan mo nga naman yung buhay nila, based dun sa video na panood natin, bumalik sila sa pag-online selling. Walang masama sa online selling, ha? Pero kasi meron na kayong, pinag-usapan natin dito is yung meron silang $30M na dapat ngayong online selling hindi mo na ginagawa kasi meron ka ng mas malaki pang business na gumagana. Kaso nga lang, inuna nilang mag-business ng pang-flex lang kaysa yung gumaganang business. Hindi talo. Diba? So yun ang lesson dito, pare. Hindi lahat, kung nag-iisip kayo ng business, minsan yung business na gagana para sa'yo, hindi siya ka-flex-flex. Minsan madumi siya, minsan mabaho siya, pero gumagana. Diba? Hindi kailangan ng hindi kailangan ng mapormang business. Ay, pag-isipan yung mabuti yan. So, yun ang lesson ng video na to. Ano kayo pare, tanongin ko kayo. Kung meron kayong $30M, anong gagawin nyo doon? Maraming salamat pare sa panonood. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Again, perfumes, Bad Boy merch. Meron yung tatak sa likod. Ayan, available sa mga shops natin. Link na sa description. This is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.